Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, higit na mainam sa ating mga Muslim ay pagsikapan natin na maging buo ang ating pananampalataya. Maging buo ang ating iman. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, sa isang may salaysay ni Anas bin Malik na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay sa atin ng aral kung papaano magiging buo ang ating pananampalataya. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi." La yu'minu ahadukum, kung titingnan natin sa mismo literal na kahulugan sa teksto ng Arabic na ito, ay hindi nananampalataya ang isa sa inyo. Pero kung titingnan natin ang pag-unawa at pagpapaliwanag nito, la yu'minu ahadukum, hindi ganap na nananampalataya ang isa sa inyo. Hindi buo na nananampalataya ang isa sa inyo. Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hanggat hindi niya mahalin ang kanyang kapatid ng tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Hanggat hindi niya naisin para sa kanyang kapatid ang tulad ng ninanais niya para sa kanyang sarili. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah, kinakailangan natin ito maunawaan mabuti. Dahil kung hindi natin maunawaan, ay ang akala natin ay maraming mga salungat o maraming mga kontradik ng sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi napakaraming iba pang mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa isang hadith na makikita natin, na naisalaysay ni Abu Huraira, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Kabilang sa pagiging mabuti ng tao sa Islam, pagiging mabuti na Muslim, ng taong Muslim, ay iwan niya ang anumang bagay na wala siyang kinalaman. Yung hindi siya concerned sa anumang bagay na yan, ay iwan niya. Yan ang tinutukoy natin mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Nangakala natin ay magkakontradik. Mayroon pa tayong makita na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasiha. Ang relihiyon ay advice o kaya ay pagbibigayan ng payo. Itong sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na hindi ganap na nananampalataya ang isa sa inyo hanggat hindi niya mahalin ang kanyang kapatid ng tulad ng pagmamahal niya sa kanyang sarili. Hanggat hindi niya naisin para sa kanyang kapatid ang katulad ng anumang ninanais niya sa kanyang sarili. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah, isang pantas na si Ibn al-Jawzi, tinanong siya patungkol dito. Papaano mangyayari itong hadith na ito na ang bawat tao ay gusto niyang maging lamang. Gusto niyang maging lamang. Gusto niyang maging mas mainam kaysa sa kanyang kapwa. Tingnan ninyo mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Bawat isa sa atin ay gusto nating maging lamang, maging mainam para sa ating kapwa. Paano mangyayari ito? Sabi ng nagtanong sa kanya mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Gusto niyang maunawaan. Kaya ang isinagot ni Ibn al-Jawzi ay sinabi niya ang pakahulugan ng hadith na ito ay ibig sabihin ay husulul khairi fil jumlah, yung murad ng hadith na ito, yung pakahulugan ng hadith na ito ay
ang pagkakaroon ng kabutihan, ng pagkalahatan, at ang pag-iwas o hindi pagkagusto ng mga masasama ng pangkalahatan. Halimbawa, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, ikaw, mayroon kang gustong kabutihan para sa iyong sarili. Lahat tayo mayroong gustong kabutihan para sa ating mga sarili. Ngayon, ang mga gusto nating mga kabutihan para sa ating mga sarili ay gustuhin din natin na magkaroon ang ating mga kapatid ng kabutihan, pangkalahatan. At ayaw natin na magkaroon ng kasamaan, o kaya ay ayaw natin na dumapo sa atin ang anumang mga pighati, anumang mga masama, anumang hindi magagandang mga pangyayari sa buhay. Kaya ayaw din natin sa ating kapwa na dumating sa kanila ang mga ganong, ibig sabihin, pangyayari. Dahil dito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah, hindi nagkakaroon ng problema at walang mali sa kung sino man ang nagnanais na magiging lamang sa kanyang kapwa. Anong ibig sabihin nito, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala? As long as na ikaw ay nagnanais ng kabutihan sa iyong kapwa, kasi ganun din, nagnanais ka ng kabutihan sa iyong sarili. Pero mayroon ka lang nais na mas mainam ka, tulad ng mga ibinigay ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyong kapwa. Mas mainam ka kaysa sa iyong kapwa. Halimbawa sa pagsusulit, pag-exam, pag-quiz, ay mapapansin natin yan, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Gusto nating maging lamang, gusto nating maka-perfect, gusto nating mas mainam, mas marami ang ating makukuha kaysa sa ating kapwa. Dahil doon ay magsisikap tayo. Pero gusto rin natin sa ating mga sarili para sa ating kapwa na sila ay umasa sa kanilang exam, sa kanilang pagsusulit, sa kanilang quiz. Ganun yun, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw natin na bumagsak, ayaw natin na hindi pumasa, kaya ayaw din natin na hindi pumasa o ayaw din natin na bumagsak ang ating kapwa. Tingnan ninyo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Sa pag-aaral, mayroong ibig sabihin ay lamang. Kaya kung sino ang magsisikap, ay siya yung makakakuha, makakarating sa kanyang nais na ibig sabihin makuha o kaya ay nais na marating. Mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya hindi magkakakontradik. Itong isang hadith naman na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na min husni islamil mar', kabilang sa kabutihan ng pagiging Muslim ng isang tao ay tarkuhu ma la yanihi, ay iwan niya ang anumang bagay na wala siyang kinalaman. Yung hindi siya kasama, hindi siya kasali, wala siyang concern, ayun, iwan mo. Huwag mo nang pakialaman. Ang iniiwasan dito ay ang pakikialam natin sa ating kapwa. Ang pakikialam natin sa ating kapwa. Huwag nating pakialaman. Huwag nating manmanan ang ating kapwa, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Subalit, kung makita naman natin ang ating kapwa na mapupunta sa kapahamakan, ay ibig sabihin, yun naman, maimplementa naman natin yung sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ad-dinun nasiha. Ang relihiyon ay nagbibigayan ng ibig sabihin ay advice. Ayaw natin na mapahamak, ayaw din natin na mapahamak ang ating kapwa, kaya bibigyan natin siya ng advice. Tingnan ninyo, mga kapatid na nananampalataya sa Allah. Itong mga hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang akala natin ay pag hindi natin maunawaan, ay ang akala natin ay magkakakontradik. Pero kinakailangan natin dito ang tinatawag na pag-unawa, mabuting pag-unawa. Higit sa lahat ay gagamitan natin ng tinatawag na wisdom, karunungan, o kaya ay sa wikang Arabic ay hikmah. Kasi kapag binigyan tayo ng Allah ng hikmah, karunungan, wisdom, ay maraming biyaya ang ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi magiging madilim, kundi maliwanag
ang bawat bagay para sa atin. Maunawaan natin ito mabuti, mga kapatid na nananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sikapin natin na magkaroon ng mga kabutihan, marating ang mga kabutihan, at ipanalangin natin ang ating kapwa na magkaroon din ng kabutihan o kaya ay marating nila din ang ibig sabihin ng kabutihan. Pero nandoon na yung ibig sabihin pagkakaroon ng lamang o kaya ay pagsisikap ng bawat isa na higit na mas mainam sa kanyang kapwa. Kasi sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, fastabiqul khairat. Ayon sa kahulugan ng talatang ito na makikita natin sa Suratul Baqarah, fastabiqul khairat. Kayo ay magpaligsahan. Tingnan ninyo mga kapatid, kayo ay magpaligsahan sa mga fastabiqu, kayo ay magpaligsahan, magunahan al khairat sa mga kabutihan. Kayo ay magpaligsahan sa mga kabutihan. Nag-aaral ka, sikapin mong matuto. Nagbabasa ka ng Quran, sikapin mong matuto. At sikapin mo rin na matuto ang iyong kapwa. Sikapin mo rin na makabasa ang iyong kapwa. Ayaw mong mapahamak, ayaw mo rin na mapahamak ang iyong kapwa. Pero magunahan, magpaligsahan, patungo sa kabutihan, yun ang kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Fastabiqul khairat. Magpaligsahan kayo, magunahan kayo sa mga kabutihan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum.